Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Nakasapit kaming muli na matiwasay sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa tuwing kami sumasamba, lagi naming nadarama ang iyong banal na espiritu. Palibasa'y nababatid mo, Ama, siyang kailangan namin sa panahong ito ng matinding mga pagsubok. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa sa aming mga pag-aawitan. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Nililingap mo ang aming mga kaluluwa. Tanggapin mo sana kaming muli na magkakapatid. Huwag mong tingnan ang aming mga pagkatao. Patawarin mo po kaming muli sa aming mga sala. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Nilulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Salamat po, Ama, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagliligtas, sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa pagtulong at pag-alalay mo sa amin araw-araw. Kung kaya't hanggang ngayon, nakapamamalagi ka sa tunay na pananampalataya, nagpapatuloy sa pagsisikap na may taguyod ang kanalan. O aming Ama, kaibuti mo sa iyong mga anak. Wala kaming may tutumbas sa lahat ng iyong mga kabutihan. Ang lagi naming ipinangangako sa iyo. Habang kami ay nabubuhay, pagpatuloy ka namin sasambahin. Ano man ang maging sitwasyon ng aming buhay, pupurihin ka namin. Luluwalhatiin namin ang iyong banal na pangalan. Panginoong Yesus, salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong pag-alalay. Hindi mo kami iniiwan. Nananatili kami sa aming kananan. Nakapagpapatuloy kami. Dahil ikaw, Panginoong Yesus, lagi namin kasama ang iyong patnubay, ang iyong pagtulong ay laging sumasa amin. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Pakitanggapin mo kaming muli. Ipamagitan kami sa Ama. At kahabagan mo po lahat ng mga anak mong sumasamba. Muling tanggapin ang iyong biyaya. Ang biyayang nakalaan para sa aming mga kaluluwa. Ama, pakihandang lubos ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga salita, mga aral na itinuro ng Sum at ng kapatid na Irani Manalo noong sila'y nabubuhay. Lagi naming sinasariwa sa mga pagsamba. Tulungan mo pong lalo kaming sumampalataya at kailanman huwag naming pag-alinlanganan alinman sa mga aral na aming tinanggap, kundi patuloy naming lakaran upang kami makarating sa piling mo. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin at mamamalagi ka po sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Mga mahal na kapatid, meron pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na madaling mapagtagumpayan ng mga tukso at madaling mabalisan ng mga alalahanin sa buhay. Meron din namang dahil sa bigat ng mga pagsubok ay sumusuko at tumatalikod. Sa realidad, sila po ang mga kaanib na ipinagpapalit ang kanilang kaalalan sa hanap buhay, sa mga kalayawan at bisyo, o sa kanino man o anumang bagay na mas binibigyan nila ng halaga. Sila rin po ang mga kaanib na dahil sa higpit ng pag-uusig at pagsubok ng pananampalataya ay bumaling sa maling pananampalataya. Ang gayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po lubos na naunawaan o nakalimutan ang tunay na halaga ng kanilang kahalalan. Kaya hindi po nakapag-ukol ng tamang pag-iingat upang makapanatili sa kanilang kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Kung naunawaan man ng iba ang halaga ng pagka-Iglesia ni Kristo noong una, subalit nadaya at binulang ni Satanas, kaya naglaho ang tunay na pananampalataya. Ayon po sa mga apostol, gaano kadakila ang kapalaran tinamo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa unang Juan 3:1 hanggang 2, napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos na ating tinamo. Bakit? Ang sabi ni Apostol Juan, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Ang kapalaran ito, mga kapatid, ay hindi po tinamo ng lahat ng tao, kundi eksklusibong ipinagkaloob ng Diyos sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tayo po ang ikatlong bahagi ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ipinaliwanag ni Apostol Pedro sa Gawa 2:39, sapagkat sa inyo ang pangako, yan ang una, sila ang mga Hudyo. At sa inyong mga anak, ikalawa, sila naman ang mga hintil na naging bunga ng pangangaral ng mga Hudyo. Subalit hindi lamang sila. Meron pang ikatlo. Sino sila? Ang sabi, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Napansin ba ninyo, mga kapatid, nang ipinahayag ito ni Apostol Pedro noong unang siglo, pag hinaharap ang kanyang gamit doon sa ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo. At sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin, tatawagin pa lang, pag hinaharap. Paano sila makikilala? Ipinakilala sila ng Panginoon Jesucristo sa Juan 10:16. Sabi ni Kristo, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Anong ibig sabihin? Mayroon pang ibang mga tupa ang Panginoong Jesucristo na hindi kasama noon sa kulungan o sa kawan sa panahon niya at ng mga apostol. Subalit ano ang tiniyak ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa Gawa 20:28 translation. Sila po ang mga taga-malayong silangan o Pilipinas sa panahong mga wakas ng lupa. Panahong malayo sa panahon ni Kristo at ng mga apostol. Kaya yung ikatlong bahagi at sa lahat ng nangasa malayo, malayo sa panahon ng mga apostol, malayo rin sa dako ng mga apostol. Sapagkat silangan ang dako. Silangan at malayong silangan. Far East. At ang panahon ay mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na siyang ating panahon. Mga kapatid,
Ang mga katotohanan ito ay basic na basic sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maraming pagkakataon ang itinuro sa atin ang mga katotohanan ito at atin namang tinanggap at sinampalatayanan. At itinaguyod po natin sa harap ng maraming mga pagsupok sapagkat kasabay na ating naunawaan at sinampalatayanan ang dakilang kapalaran ng maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi nga kanina, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Opo, lahat po ng tao'y nilalang ng Diyos. Subalit hindi lahat ay tinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. Sa Isaiah 43:5 hanggang 6 ay sinabi ng Diyos tungkol sa atin na naging bunga ng gawain ng subok mula sa malayong silangan o Pilipinas sa panahong mga wakas ng lupa. Ang sabi ng Diyos, aking mga anak na lalaki at aking mga anak na babae. Bakit po isang kapalaran ang maging anak ng Diyos? Ang sabi kanina, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Paano tayo magiging katulad ng Panginoong Jesucristo sa pagdating niya sa araw ng paghuhukom? Sa Filipos 3:20 hanggang 21, sabi ni Apostol Pablo, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalati. Anong oring pamumuhay ang ipagkakaloob sa atin sa bayang banal? Ang sabi sa Apokalipsis 7:15 hanggang 17, hindi na sila magugutom ni mauwaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sapagkat isang malwalhating pamumuhay ang tatamasahin natin doon sa malwalhating tahanan ng Diyos. Kaya makatwiran lamang po at dapat napahalagahan at pakamahalin natin ang ating kaalanan, ang ating kaugnayan sa Diyos at Panginoong Jesucristo. Opo, ang marami sa atin ay itiniwalag na sa Iglesia ni Cristo dahil sa ating paninindigan sa katwiran. Subalit, inuulit namin mga kapatid, sa harap po ng Diyos at Panginoong Jesucristo ay hindi tayo hiwalay. Matatag ang ating pananalig na tayo kabilang pa rin sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na tapat na sumusunod sa Diyos at hindi sa tao. Huwag nating bibitiwan kung pananalig na ito na tayo ay mga tunay na kaanib pa rin sa Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ito ay hindi na matatalikod sapagkat ito na ang huling gawaing pagliligtas ng Diyos. Naaabutan ng araw ng pag-aani o araw ng paghuhukom ayon sa Apokalipsis 14:12 hanggang 15. Sabi nga po ng KRD, sila'y nabubuhay pa. Uubang ang pagtalikod. Subalit hindi magtatagumpay. Itutuwid ng Diyos ang lahat sa tamang panahon. Ito po ang panghawakan nating matatag. Ano man ang mangyari. Buong tiyaga po nating hintayin ang pagkilos ng Diyos. Sa ganitong kalagayan natin, ano ang babala ng Diyos sa atin? Ano ang hindi dapat makita sa atin ng mga tumanggap ng dakilang kapalaran mula sa Diyos? Sa Apokalipsis 2:3-5, na tayo'y manlamig. Na manlamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Bakit? Ano ba ang ginanakit ng Diyos sa ibang mga lingkod niya? Ang sabi ng Diyos, alam ko rin matyaga ka. Tiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin. Hindi ka sumuko. Alam na alam po ng Diyos ang ating mga sakripisyo.
at mga puhunan sa paglilingkod sa Kanya. Mula pa noong tayo ay tawagin sa loob ng iglesia, hindi niya malilimo ang lahat ng ating mga pagtitiis ng maraming hirap. Subalit ang ginanakit ng Diyos sa ibang mga lingkod niya? Ang sabi niya, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Meron kasing mga lingkod ng Diyos na napakaalam ng pag-ibig sa Diyos sa simula. Subalit ng lamig at ang iba'y naglaho, kalaunan ang alam. Dahil sa natukso ng mga kalayawan at kasamaan, at ang iba'y ng mga pagsusubakit sa buhay na ito, ang iba naman ay nadaig ng mabibigat na pagsubok, ang iba'y pumaling sa hidwang mga aral. Kaya sabi ng Diyos, ito ang ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Sa ibang salin ng Biblia, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Mga kapatid, ito ang ating binabaka ngayon . Dumaraan tayo sa napakibigat sa pagsubok ng pananampalataya. Ang mga kasangkapan ng dyablo, ang aktibong gumagawa upang linlangin tayo na nasa likod na daw ang Iglesia ni Cristo. Ang iba'y dati pa nating mga kasama sa paninindigan na nainip at hindi nakayanan ang bigat ng pagsubok, kaya natuksong bumaling sa hidwang pananampalataya. Sila ngayon nangangaral pa . Hindi naman mga ministro. Wala namang karapatang mangaral. Sila ngayon ay nagtataguyod ng mga bagong aral. Mga aral na hindi naman isinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Ang gayong mga aral na hindi itinuro ng tunay na sugo ng Diyos ay walang patnubay ng Espiritu Santo. Kaya maling aral na maghahatid sa tao sa kapahamakan. Ang tanong, panadaya ba tayo sa kanila? Bibitiwan din po ba natin ang katotohanan ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan, ang darat na ni Cristo sa kanyang muling pagparito na ililigtas niya, kaya na hindi na ito matatalikod pa? Maiinit ba tayo at matutuksong bumaling din sa hidwang pananampalataya? Huwag po mga kapatid. Ano ang ipinagugunitan niyo sa atin? May isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Huwag nating iwan ang ating pag-ibig sa Diyos. Huwag po tayong papayag na manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Lalong huwag tayong papayag na maglaho sa atin ang tunay na pananampalataya. Ano babala ng Diyos sa mga nanlalamig dahil sa bigat ng pagsubok? Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Pag nawala ang ilaw, ano mangyayari? Magdidilim, di ba mga kapatid? Ito po ang dahilan kung bakit ang iba nating mga kasama na bumaling sa maling pananampalataya dahil sa bigat ng ating pinagdaraanan ay nabulag na ng dyablo. Natupad sa kanila ang babala ng Diyos na aalisin niya ang kanilang ilaw o liwanag sa puso, ang Espiritu Santo. Kahit papayag mga kapatid na mangyari ito sa atin. Habang bumibigat ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, ay lalo po nating papag-alamin ang ating pananampalatayang nabahagi sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo. Bakit hindi tayo dapat panlamig sa pananampalataya? Mawawalan ba ng kabuluhan ang lahat ng ating mga pagpapagal, mga pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, mga sakripisyo at mga pagtitiis, alang-alang sa paninindigan sa tunay na pananampalataya? Hindi. Sa Hebreo 6:10-12, ang sabi ng Biblia, makatarungan ng Diyos.
Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga kapwa Kristiyano. Kasama riyan yung pagtulong ninyo sa mga kapatid na nangangailangan, na mga naging biktima ng matinding pag-uusig at pang-aapi. Ano ang panawagan sa atin habang matyaga tayong nagtitiis at naghihintay ng mga pangako ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Sapagkat, mga kapatid, kailan malulubos sa ating buhay ang mga pangako ng Diyos kung patuloy tayong magsisikap hanggang wakas sa paglilingkod sa Diyos, anuman ang ating maranasan. Bakit ang mga nagtitiis at nagtitiyaga ng mga lingkod ng Diyos ang tiyak na tatanggap ng kanyang mga pangako? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Galatia 6:7 at 9, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ano ang aanihin ng tao kung walang itinanim? Anong gantimpala ang masasamo niya kung hindi siya nagpagal at namuhunan ng pagtitiis at pagtitiga? Ano po panawagan sa atin ng Diyos? Ang sabi pa, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ano ang ating aanihin pagdating ng takdang panahon? Kapag hindi tayo sumuko sa mga pagsubok, manapay patuloy tayong nagtitiis at nagtitiyaga sa kabila ng mga kanubayan. Ano ang pangakong binitiwan ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin na magiging kapalaran natin kapag nagpatuloy tayo sa pagtitiis at pagtitiyaga sa kabila ng mga kanubayan at hindi tayo sumuko? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan 16:20 hanggang 22, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanagoy. Kayo'y mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Mga kapatid, inuulit namin, kung ang iglesia man sa ngayon ay nagdaraan sa mabigat na pagsubok, gayon man, hindi po nababago ang katotohanan. Ito ang iglesia nililigtas ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik. Kaya anuman ang ating kalagayan sa ngayon, patuloy nating pahalagahan at mahalin ang ating pagka-iglesia ni Kristo hanggang sa wakas. Natnan tayo ng Panginoong Hesukristo na ganitong kalagayan upang ipagkaloob sa atin ang kagalakang walang hanggan. Kung dumating man sa buhay natin ang mga pagsubok, pabibigat ng mga pagsubok, lalo na pagka tayo si animoy pinanghihinaan at nanlulumo, huwag nating kalilimutan, ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Lalo na sa ganitong mga pagsamba, lagi siyang nag-aamang kung sino ang lalapit sa Kanya, kung sino ang maglalakap ng tiwala sa Kanya. Halina kayo mga kapatid, sa Diyos natin isumbong ang ating mga kalagayan, ang ating mga kalumbayan, ang ating mga kaapihan, ang mga kapaitan sa buhay na ating pinagdaraanan. Naghihintay siya kanina pa. Masmasan niya tayo at pagpalain. Muli niya tayong palakasin para tayo makapagpatuloy sa ating pakikipagbaka
at tayo makarating sa hangganan ng paglalakbay na ito. Manahin natin ang buhay na malwalhati sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Totoo ang aming narinig. Mabigat ang mga pagsubok. Mahigpit ang mga pag-uusig. Hanggang ngayon, di tumitigil ang mga kanumpayan sa buhay. Salamat ng marami, Ama, sa liwanag ng iyong mga aral. Ang leksyon ito na itinuro pa ng kapatid na Iranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Siyang kailangan namin para wag kaming sumuko at wag maglaho sa puso namin ang pagpapahalaga sa aming pagka-iglesia ni Cristo. Ang iglesia ito na aming kinabibilangan, siyang darat na ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ito ang iniligtas ng Panginoong Hesus. Ito ang iglesia na makararating sa piling mo, Ama, at makapananahan sa bayang manal. Hindi kami maaaring humiwalay. Hindi kami tatalikod. Hindi kami uurong. Ano man ang aming maranasan, kahit kami gumapang sa aming mga paglalakbay, makarating lang kami sa piling mo. Hindi namin iiwan ang iyong banal na iglesia. Kung itinakwil man kami ng maraming mga kapatid, sumasampalataya kami lubos. Hindi mo kami itinakwil. Ang katunayan, damang-dama ka namin hanggang ngayon sa aming puso. Ang banal mong Espiritu ang siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon nananatili kami. Nakatatayo pa rin. Nakapagpapatuloy pa rin. Dahil hawak mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Ang banal mong Espiritu na itinatak mo sa aming mga puso. Lalong manignig na nagliliwanag sa aming mga puso. Kaya kitang-kita namin at lubos na nauunawaan ang iyong mga aral. Huwag kang papayag. Maglaho sa amin ang liwanag. Maghawak kaming matatag sa mga aral na itinuro ng sugo. Huwag kaming mag-alinlangan sa araw ng pagbabalik ng iyong anak. Kasama kami sa sasalubong upang magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo lang kaming pababayaan, Ama. Kung minsan inaabot kami ng panghihina, huwag kang mapayag na tuluyan kaming mawalan ng pag-asa. Maawa ka, Ama. Maawa ka sa aming lahat. Tulungan mo po kami. Maisadsad namin ang paglilingkod hanggang sa wakas. Wakas man ang aming buhay o wakas ng mundo. Makarating kami sa hangganan para matiyak namin ang putong ng buhay. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Maawa ka, Panginoong Yesus. Alalayan mo kami araw-araw at lagi mo kaming palakasin. Ipagsanggalang mo kami sa lahat ng kasangkapan ng diablo. Matatag kaming manatili sa mga aral na itinuro ng sugo. Ama, pagalingin mo mga may sakit. Maawa ka po, bigay mo pa sa kanila ang buhay at lakas. Lalo na sa kapatid natin. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Palayain mo na po sana ang aming mga kapatid. Makapiling na po nilang ang kani-kanyang pamilya. Lubos kaming nananalig. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasa ng iyong mga anak. Patuloy kaming maghihintay sa katuparan ng iyong pangako.
Itutuwid mo ang lahat ng bagay sa iglesia. Patuloy kaming titingin sa iyong mga pangako. Sa iyo kami mangangatlo. Sa iyo kami lubos na mananalo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.